Si Jubinic daw na Balis ay meron po siyang 696 followers, bagong-bago pa lamang, at meron siyang napakataas na 1.5k na following. Mas mataas pa dun sa kanyang followers. At ang kanyang gamit po ay profile account. Tinignan natin yung kanyang mga posts, meron namang title, yung nga lang baliktad. Nauuna yung hashtag kaysa dun sa title. Importante po na mauna po yung title tapos sa baba yung hashtag, okay? Kaya kung may mga pwedeng baguhin sa pag-post mo, Joby, alam ko, naintindihan ko dahil bago ka pa lamang, medyo nangangapa ka pa sa mga kailangan mong gawin. Kaya yung title dapat nauna sapagkat yan po yung pinakaunang nakikita ng mga viewers, hindi yung hashtag. Okay, so yung views naman ay normal, hindi siya mataas, hindi siya mababa. Sakto lang doon sa kanyang followers, okay? At ang may mga issue tayong nakita, ito po, unoriginal content, mayroong siyang mga watermark na video na may logo, tapos slideshow of images, static image, meron ding wrong format, at napansin ko rin na may auto-clipping yung kanyang mga video sapagkat ang dami kong nakita na nagkakaroon ng maraming parts yung kanyang mga video, at meron din siyang mga muted video dahil nga sa paggamit ng mga music. So unahin natin yung unoriginal content. Ito po ay paglabag po sa community standards. Ito po ay mga video na nanggaling sa ibang platform tapos ipinost natin na hindi natin binigyan ng meaningful enhancement. Kapag gumamit po tayo ng video ng iba, kailangan bigyan natin ito ng meaningful enhancement. Huwag lang yung idugtong lang natin yung video natin doon na napaka-iksi, mas mahaba pa yung video na kinuha natin sa ibang platform. Kaya pasok po ito sa limited originality of content or unoriginal content. Tapos halos karamihan, halos lahat yung kanyang mga video po ay mayroong watermark ng editing application, yung CapCut. Kailangan tanggalin po yan, okay? Sapagkat kapag yung mga naipopost natin na mga video, mayroon siyang watermark or logo, considered yan as unoriginal din. Bakit? Kasi ito ay nakalagay doon na yung watermark niya ay CapCut. Ibig sabihin, ito ay pag-aari ng CapCut, okay? Hindi mo pag-aari yung video kasi nga nandoon yung watermark ng application, okay? So kailangan kapag gumamit tayo ng editing apps, make sure na natatanggal natin yung watermark. Madali lang naman tanggalin yung watermark. Pumunta ka lang doon sa iyong CapCut, tapos doon sa pinaka account niya, yung diamond na nasa kanan, i-click mo, tapos meron dong add default ending, i-turn off mo lang yan. Naka-turn on siguro, kaya ito ay nagkakaroon ng watermark. At ang mga issue, yung slideshow of images, ito po yung maraming picture na ginagawang Reels video. Static image, yung picture na ginagawang Reels video. Yan po yung paglabag sa content monetization policy. Ito po yung mga pasok doon sa 6 prohibited formats. Kapag ganito yung mga content natin, sigurado ako, hindi ka may invite sa mga monetization tools, lalong-lalo na may mga unoriginal content ka na mga video, tapos meron ka mga video. Halos lahat ng video may watermark. Kaya mahihirapan ka. Kailangan linisin mo yung account mo. Meron ding mga wrong format. Ito po yung kailangan na pagka-reels ay naka-portray. Nakatayo yung ating cellphone kapag ka kumukuha ng video. At ang aspect ratio dapat nito ay 9:16. Hindi po yung naka-landscape, sapagkat yan po ay magkakaroon ng black border sa taas at baba. Yung auto-clipping, maita-turn off mo yan kapag ka nag-post ka ng iyong video. I-scroll up mo, bago ka maglagay ng title, i-scroll up mo, makikita mo doon yung create playlist. I-click mo yan, tapos meron doong button na kailangang i-turn off. I-turn off mo lang po yon, tapos yun na, mawawala na yung auto-clipping para hindi nagkakaroon ng maraming parts ang iyong mga video. At dahil nga napakarami mong ginagamit na mga trending music sa iyong mga video, Ma'am Joby, hindi mo talaga maiiwasan na magkakaroon ka ng muted na video. Ito yung mga tinurn off ni Meta sapagkat copyrighted po yung mga video na
nagagamit mo. Kaya ito po yung mga kailangan mong mga linisin sa iyong account, yung unoriginal, yung watermark, yung slideshow, yung static, yung wrong format, at yung auto-clipping. Kapag may mga violation ka, hindi yan dinidistribute ni Meta ang mga videos mo sa maraming audience or sa wider audience. Kaya hindi ka magkakaroon ng maraming views. At hindi lang yon, hindi lang sa views, apektado pa rin ang iyong monetization tools. Hindi ka mai-invite sa monetization tools hanggat hindi mo nililinis ang iyong account. Kailangan i-delete mo lahat ng mga nabanggit ko na mga video mo na may mga violation. Okay? So, yun lamang po, Joe Binic daw Navales, at sana'y makatulong sa iyo yung konting kaalaman at suggestion na aking ibinahagi sa iyo sa video ito, at maraming salamat sa tiwala. At sana'y huwag nyo rin kalimutang ibahagi rin ito sa iba, at huwag nyo kalimutang i-follow yung page ko. Ito po muli ang inyong lingkod, Edwin Lagota, OFW na, content creator pa.